Narito na ang mainit na balitang dapat yung tutukan sa One North Central Luzon ngayong Huwebes. Exclusive, lineman, patay ng makuryente habang nagkakabit ng transformer sa poste ng ilaw. Pagbangga ng isang MPV sa Center Island ng Tulay, sa pool sa CCTV. Dalawang bayan ng Pangasinan nagpositibo sa bird flu. At Bagyong Inday, humina na bilang typhoon. Code White Alert, itinaas sa mga pampublikong ospital. Magandang hapon, ako po si Chris Zuniga. Patay ang isang lineman matapos na makuryente habang nagkakabit ng transformer sa poste ng ilaw sa Dagupan City. Nakatutok CJ Torida, exclusive. Pinaglalamayan ngayon ang mga labi ng binatang si Arnel Idos, residente ng Barangay San Miguel, Calasiao, Pangasinan, at nagtatrabaho bilang lineman ng Dagupan Electric Corporation. Aksidenteng nakuryente si Idos habang naglalagay ng karagdagang transformer sa isang poste ng kuryente sa bahagi ng Barangay Tapuac, Dagupan City. Yung isang linya ay kumalas doon sa kanyang connection mula doon sa kanyang doon sa pinaka main line. So accidentally lang na kumalas talaga at sumagi somewhere sa katawan niya. Dinala pa sa ospital ang biktima pero binawian din ng buhay. Sa pagtatanong ng barangay chairman sa kasamahan ng biktima, kumpleto naman daw sa safety gears ang mga lineman na nag-aayos doon. Labis ang pagluluksa ng mga magulang sa sinapit ng kanilang anak. Suot-suot pa ni Nanay Elsa ang damit ng kanyang binata, tanda ng kanyang pagmamahal. Sakit po. Hindi ko matanggap yung nangyari po sa kanya. Imbestigayin yung nangyari sa kanya kung anong talaga. Gusto ko lang po na malinawan kung ano dapat investigasyon kasi hindi kayo makapokus kung ano talagang nangyari. Nagsasagawa na raw ang pamunuan ng DECORP ng investigasyon sa insidente. 6 na taon na raw na nagtatrabaho bilang lineman si Idos sa DECORP. Tiniyag din ng korporasyon ang tulong sa naulilang kaanak ng kanilang nasawing empleyado. Lahat naman ng services ang pangailangan, siyempre sa DECORP site yun. Yun yung immediate na assistance. Patuloy rin ang pagkikipag-ugnayan ng DECORP sa pamilya ng biktima. Kasama si Ron Taniedo, CJ Torida, One North Central Luzon. Pagbangga ng isang MPV sa Center Island ng Tulay sa Calasiao, Pangasinan, sa pool sa CCTV. Nakaalerto, Jewel Fernandez. Sa pool sa CCTV ang pagbangga ng MPV sa Center Island ng Villamil Bridge sa Calasiao, Pangasinan kagabi. Tinamaan nito ang streetlight at flower pot ng Center Island. Sa investigasyon ng pulisya, galing San Carlos ang driver at papuntang Binmalay na mangyari ang aksidente. According to dun sa natin driver, nagwiwis daw siya, hindi niya na napansin na sa Center Island na po siya. Doon na yung na-stuck na po siya doon. Dinala sa ospital ang biktima at nasa maayos ng kondisyon. Sinisikap ng GMA Regional TV na makuhanan ng pahayag ang driver. Pero ayon sa PNP, kanina po, ikuna natin yung yung driver po natin, saka yung engineering natin at DPWH na nag-usap sila na i-shoulder nila yung mga damages po na kagabi po. noong nakaraang buwan, isa ring aksidente ang nangyari sa baba ng Villamil Bridge kung saan bumangga ang isang SUV sa metal barrier na nasa gitna ng kalsada. Ligtas naman ang 21 anyos na babaeng driver na nagbakasyon lang sa bayan mula sa kanyang pag-aaral sa Maynila. Nasira ang kaliwang bahagi ng sasakyan. Sana raw malagyan ng reflectorized sticker ang mga metal barrier para sa kaligtasan ng mga motorista lalo na ang mga bisita. Nagpaalala ang pulisya na mag-ingat sa pagmamaneho para makaiwas sa kahalintulad na aksidente. Kasama si Daryl Peralta, Jewel Fernandez, One North Central Luzon.
Mga kapuso, bahagyang humina ang bagyong Inday kumpara nitong mga nakalipas na araw. Nakataas pa rin ang wind signal number 2 sa Batanes. Signal number 1 naman sa Cagayan, kabilang na ang Babuyan Islands, Isabela, northeastern portion ng Quirino, Apayao, northern portion ng Abra, Kalinga, eastern portion ng Mountain Province, eastern portion ng Ifugao, Ilocos Norte, northern portion ng Aurora, pati na sa northern at central portions ng Catanduanes. Mula sa pagiging super typhoon, ibinaba na ito sa typhoon category. Huli itong namataan 865 kilometers silangan ng Northern Luzon. Mababa pa rin ang tsansa nitong maglandfall pero pinakamalapit sa extreme Northern Luzon bukas ng gabi hanggang Sabado ng umaga. Posibleng Sabado naman ay nakalabas sa ito ng Philippine Area of Responsibility sa katutumbukin ng Southern Islands ng Japan at Northern Coast ng Taiwan. Patuloy nitong pinapalakas ang habagat na magpapaulan din sa malaking bahagi ng bansa. Sa datos naman ng Metro Weather, may kalat-kalat na ulan sa ilang bahagi ng Northern at Central Luzon, lalo na sa kanlurang bahagi. Posible ang ulan sa iba pang panig ng bansa. Puspusa na ang paghahanda ng iba't ibang bayan sa Hilaga at Gitnang Luzon dahil sa Bagyong Inday. Narito ang report. Simula ngayong araw, ipinatupad ang no swimming, no surfing at no fishing sa lahat ng coastal area sa Dagupan City, partikular sa Tondaligan Beach. Paghahanda ito sa magiging epekto ng Bagyong Inday. Kasi ang priority natin dito ay yung kaligtasan ng bawat na mga isda natin, tapos yung possible mga tourist natin. Full force ang mga lifeguard katuwang ang PNP, Coast Guard, Maritime at Barangay Official sa pagbabantay. May mga pasaway po. So nakikiusap po kami, mas maganda yung laging handa. Prevention is better than cure. Dahil bawal magtampisaw sa dagat, nagpiknik na lang ang ilang beachgoer sa kanilang cottage, tulad ng grupo ni Hilda na nagdiwang ng kanyang kaarawan sa Tondaligan Beach. Okay lang po. Masaya naman po kami. Okay lang po. Kahit walang swimming, okay lang. 39 na barangay sa Nueva Vizcaya ang binabantayan ng MGB dahil sa high-risk landslides at flooding. Inatasan ng mga responder na maging alerto sa anumang sitwasyon. Itinali ang bubong ng ilang bahay sa Batanes para hindi liparin. May mga naglagay rin ng kahoy sa mga bintana ng kanilang mga bahay para hindi ito mabasag kapag lumakas ang hangin. Itinaas ng ilang mangingisda sa Calayan, Cagayan ang kanilang mga bangka. Inihanda na rin ng MDRRMO ang kanilang mga rescue equipment. Sa Kasiguran, Aurora, ipinagbawal muna ang paglalayag sa dagat bilang pag-iingat ngayong may bagyo. Kasama si Ron Taniedo, CJ Torida, One North, Central Luzon. Dalawang bayan sa Pangasinan nagpositibo sa bird flu. Ang detalye sa report ni Sandy Salvacio. Maigpit na minomonitor ni John Vic ang nasa 5,000 na manok na inaalagaan nila sa isang poultry farm sa barangay Banawang, Mangaldan, Pangasinan. Pinaka-iniiwasan daw nila ang magkasakit o tamaan ng bird flu ang mga manok, lalo't madali lang ang mga itong magkahawaan. Walang mintis ang kanilang pagbabakuna. Tulad po ng pagpapain po natin ng gamot, tulad po ng vitamins na iba't ibang klase para hindi po sila dapuan ng sakit. Tsaka every week po na may bakuna po tayo. Nitong Hunyo, kinumpirma ng Regional Animal Disease Diagnostic Laboratory Region 1 at ng Bureau of Animal Industry ang pagkakaroon ng avian influenza H5N1 o bird flu, isang uri ng virus sa mga ibon sa dalawang bayan sa Pangasinan. Dahil dito, ipinagbabawal ang pagpasok ng mga buhay na manok at iba pang poultry kabilang ang kanilang byproducts sa mga apektadong lugar. Sa monitoring ng Samahang Industriya ng Agrikultura kasama ang Department of Agriculture at National Meat Inspection Service, maigpit nilang binabantayan ang mga kalapit na bayan ng dalawang lugar na nakapagtala ng bird flu. Sa ngayon ay contained na raw ang mga naunang kaso. Ang Mangaldan Agriculture Office mahigpit din sa kanilang border checkpoint sa mga pumapasok na poultry products. Dapat meron silang mga may paper sila na may VHC o galing sa NMIS na papers na yun ay galing sa bird flu free na farm. Delikado raw kung mahawaan ng bird flu ang mga tao. Karaniwan itong nagdudulot ng infeksyon sa mata, lagnat, ubo, sakit sa lalamunan at iba pa. Zoonotic na kahawa sa tao. Yung transfer ba ng sakit is sa direct contact. So talagang pag nakakain, possible na tamaan ka. Kasama si Henry Dominsil, Sandy Salvacio, One North, Central Luzon.
Niyanig ng magnitude 4.5 na lindol pasado alas 2 ng hapon ang Pugo, La Union. Naramdaman din ang pagyanig sa ilang lugar sa Hilagang Luzon. At mula sa La Union, nakatutok live si Sandy Salvacio. Sandy? Chris, niyanig ng 4.5 magnitude na lindol sa probinsya ng La Union na naranasan o naramdaman din sa mga kalapit na probinsya. Nagpanik ang ilang mga residente at nahimatay ang ilang mga estudyante sa mga paaralan. Kaya naman abiso ng RDRRMC Cordillera at Ilocos Region, iba yung pag-iingat sa mga posibleng maranasan na aftershock. Niyanig ng magnitude 0.5 na lindol ang Pugo, La Union pasado alas 2 ng hapon kanina. Naramdaman ito sa ilang kalapit probinsya ng Benguet, Pangasinan at Nueva Ecija. Dahil sa lindol, naglabasan ng mga estudyante sa Urdaneta City National High School sa Pangasinan. Naglabasan din ang mga empleyado ng Baguio City Hall kasunod ng malakas na pagyanig ngayong hapon. Ilang paaralan sa Baguio at Benguet ang nagkansela ng klase. Sa kuha ng CCTV ni News Cooper Hidden Rich Ganase, sa kanilang bahay sa Baguio City, makikita ang pagyanig. Ayon sa News Cooper, nasa trabaho siya sa La Trinidad, Benguet nang maranasan ng lindol. Agad silang nag-evacuate sa kanilang gusali bago niya sinilip ang CCTV sa kanilang bahay upang tignan ang naging sitwasyon sa kanilang lugar. Nagkansela rin ang government work at klase sa lahat ng antas sa pribado at pampublikong paaralan ng Mangaldan at Bayambang sa Pangasinan. Epektibo ang pagsuspinde ng trabaho at klase kaninang alas 3 ng hapon. Pinapayuhan ang lahat na manatiling maingat, maging alerto at sundin ang mga abiso ng mga otoridad. Chris, sa kuha ng CCTV sa Santa Teresa National High School sa Tubao, La Union ay makikita ang paglabasan ng mga estudyante sa kani-kanilang mga classroom. Sa mga larawang ito makikita ang ilang estudyante na nahilo dahil daw sa nerbiyos. Naramdaman naman ang intensity 5 ng lindol sa Tubao na sumentro sa kalapitbayan ng Pugo, La Union. Sa ngayon ay nakaalerto ang mga local DRRMCs, partikular ang mga Emergency Operations Center para sa assessment ng kanilang mga assessment ng kanilang mga tauhan, lalo na dahil nga sa naranasan na paglindol. At sa ngayon naman ay nagkaroon din ng pag-monitoring ang Regional Civil Defense upang malaman kung may casualty sa nangyaring lindol. Chris? Maraming salamat, Sandy Salvacio. Code White Alert itinaas sa mga pampublikong ospital bilang paghahanda sa epekto ng Bagyong Inday. Tutukan sa report. Nakataas ang Code White Alert sa lahat ng DOH Hospital sa Region 1 dahil sa banta ng Bagyong Inday. Tiniyak ng Center for Health Development Ilocos na handa ang mga ospital at iba pang health facility sa anumang sitwasyon. 5 ang DOH Hospital sa Ilocos Region, kabilang ang Mariano Marcos Memorial Hospital and Medical Center, Ilocos Sur Medical Center, Region 1 Medical Center, Conrado F. Estrella Regional Medical and Trauma Center at Ilocos Training and Regional Medical Center. Idagdag pa riyan ang mga government hospital ng iba't ibang LGUs. Ang ibig sabihin po nito, yung ating mga medical personnel, yung ating mga emergency room, at yung ating health emergency response are on 24/7 standby para makaresponde po agad sa kahit na anong medical emergency. Tututukan ng response team ang mga health emergency at sa lahat ng emergency cases, tinitiyak ng mga ospital na may kwarto, doktor at mga gamot. Full force din ang manpower ng lahat ng ospital. Isa rin po yan doon sa tinitiyak natin na nakahanda sa Code White. So lahat po ng medical personnel are on 24/7 standby. Payo ng Health Authority, maghanda ng 3-day supply ng ready-to-eat food, mag-monitor ng official update sa Pag-asa o NDRRMC at alamin ang mga local disaster response numbers. Dagdag ng Health Authority, panatilihin na ligtas ang tirahan at tumawag sa emergency hotline 911 kung kinakailangan. Ayon sa Pag-asa, patuloy na palalakasin ng Bagyong Inday ang habagat na magdudulot ng isolated rain showers, lalong-lalo na sa kanlurang bahagi ng Pangasinan. So yun ang inasahan po natin this day. Nagsimula na nung kagabi, nagkaroon tayo ng ganun na senaryo. So asahan pa natin ito hanggang Sabado pa. Sandy Salvacio, One North, Central Luzon. Samantala, hinold up at minulestya ang isang babae sa loob ng kanyang sasakyan sa Angeles City, Pampanga. Sa dashcam video, marinig na pinagbabantaan ng salarin ang babae kapag sinubukan niyang humingi ng saklolo.
Ayon sa biktima, nasa parking lot siya ng isang hotel nang bigla siyang tutukan ng baril mula sa likuran. Sa pilitan daw siyang pinasakay sa passenger seat at minaneho ng salarin ang kanyang kotse. Kinuha rin daw ang kanyang cellphone at 13,000 pesos na cash. Batay sa dashcam video, pansamantalang huminto ang sasakyan at doon minules siya ang babae. Kalaunan, ibinalik ng salarin ang sasakyan sa parking lot ng hotel, saka raw piniringan at itinali ang kamay ng babae sa kambyo ng kotse. Nang matiyak ng babae na umalis na ang salarin, saka siya humingi ng saklolo. Tinulungan siya ng isang babae at isang lalaking Koreano. Nagsasagawa na ng backtracking ang Angeles City Police para matukoy at maaresto ang salarin. Mga toda at poda sa Mangaldan, Pangasinan, umaapilang dagdagan ng 100 pesos na multa ang mga kolorum na tricycle at pedicab. Tutukan sa report. Nasa 300 to 500 pesos ang arawang kita ng tricycle driver na si Tatay Leo, taga Mangaldan, Pangasinan. Sapat lang daw para sa pamilya, pero minsan kinukulang dahil sa pamamasada ng mga kolorum na tricycle. Panawagan ng mga lehitimong tricycle, taasan ang multa ng mga kolorum. Siyempre, pabor kami sir. Mas marami pa nga sila pagka hindi tataasan eh. Kaya ang daming umaangal na hindi nakakapasada na stay na sa paradahan. Ayon sa Public Order and Safety Office, hindi na sapat ang kasalukuyang 100 pesos na multa sa mga traffic violation. Pinagtatawanan lang kami regarding doon. Dahil nga ho, napakababa, could you imagine sa illegal parking ka lang? Illegal parking, 100 pesos, siguro ito ay napapanahon na rin na iangat natin yung violation and penalties. Pabor din dito ang ilang pedicab drivers. Tigas ang ulo nila, alam ng palistro pagkadating ng susunod na taon. Maraming kolorum, naapekturan kami. Mahigit 1,600 ang mga tricycle driver na may prangkisa sa bayan, habang mahigit 700 naman ang mga lehitimong pedicab driver. Gayunman, mas marami raw ang mga pumapasadang kolorum. Maliban kasi sa hindi sila rehistrado, sobra pa raw silang maningil lalo na sa mga estudyante. Kung aproban ng Sangguniang Bayan na maging 300 ay siguro pwede lang. Or that will based on the advice o ang decision ng Sangguniang Bayan. Tuloy-tuloy rin ang checkpoint ng Poso sa iba't ibang barangay sa bayan upang manita at manghuli ng mga kolorum na sasakyan. Kasama si Henry Duminsil, Sandy Salvacio, One North, Central Luzon. Mga kapuso, narito po ang mga naganap sa ikatlong araw ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Alamin sa report. Isa sa mga tinalakay ang pagbabalik ng State Prosecutor ng complaint referral ng NBI kaugnay sa grave threat ng bise. Kinumpirma kahapon ni NBI Agent John Mark Calilong na ibinalik ng DOJ ang original na affidavit of investigation. Ibinalik daw ito upang ma-revise at madagdagan ang mga kinakailangang attachment at dokumento alinsunod sa requirements ng DOJ. Kahapon, sinabi rin ni Calilong na nag-imbestiga ang NBI ng motu proprio o kahit walang natatanggap na complaint. Ipinakita rin kahapon sa impeachment trial ang video ng Chief of Staff ni Vice President Sara Duterte na si Attorney Zuleika Lopez. Makikita sa video na emosyonal si Lopez habang inilalarawan ang kanyang sitwasyon matapos siyang ma-detain dahil sa contempt order ng House of Representatives. Ayon sa depensa, ang mga naging pahayag ni VP Sara sa video tungkol sa umano'y kill order ay nangyari dahil sa matinding emosyon sa pagkakaaresto ni Lopez. Hindi naman tinanggap ng prosekusyon ang interpretasyong ito. Ayon din kay Calilong, faithfully transcribe ang press conference ni VP Sara noong November 23, 2024. Kahapon, inilatag na rin ng prosekusyon ang mga susunod na witnesses sa impeachment trial. Haharap na si NBI BARM Director Attorney Jeremy Lotok. Sa July 14 naman ay isasalang si former OVP Chief of Staff Zuleika Lopez at sa July 15 naman ay ihaharap din si Executive Director Belinda Bello. Pinagsasubmit naman ng Presiding Officer Chiz Escudero ng memoranda ang prosecution at defense teams kaugnay ng BIR box na naglalaman ng tax records ni Vice President Sara Duterte at lawyer Mans Carpio. Magkakaroon din daw ng oral argument tungkol dito sa Miyerkules ayon kay Escudero.
Sa susunod na linggo, Lunes, July 13, inaasahang haharap na bilang witness sa impeachment trial si NBI Regional Director Jeremy Lotok. CJ Torida, One North, Central Luzon. Isa sa mga madalas nating naririnig sa impeachment trial ng Vice Presidente ang salitang witness examination. Ating alamin kung ano ang ibig sabihin nito sa GMA News Explainers. Sa unang 3 araw ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, narinig natin ang salitang witness examination. Ano ba ang ibig sabihin nito? Ang witness examination ay bahagi ng rules of court na isinasagawa sa mga testigo sa isang kaso. Ayon sa Rule 132, magsisimula ang proseso sa direct examination ng proponent. Yan ang examination in chief o unang pagtatanong ng abogado ng panig na nagpatawag sa kanya. Halimbawa sa impeachment trial ng bise, ang prosekusyon ang nagsagawa ng direct examination sa witness nitong Martes. Kasunod niyan, sumailalim ang testigo sa cross-examination o ang pagtatanong ng kabilang panig kaugnay sa mga detalyeng lumabas sa direct examination. Ito ay para masubukan ang accuracy and truthfulness ng pahayag ng testigo. Halimbawa nito ang ginawa kahapon ng defense team sa witness. Ayon sa National Union of People's Lawyers, sa cross-examination pwedeng tanungin ang witness na mga tanong na masasagot lang ng yes at no. Layunin naman ng redirect examination ng proponent na mabigyang linaw ang mga sagot ng testigo sa cross-examination. Pagkatapos niyan, pwede namang magsagawa ng rec cross-examination ang kabilang panig. Diyan nagtatapos ang witness examination. Hindi na siya pwedeng isailalim muli sa examination, pwera na lang kung hihilingin at papayagan ng korte. Joel Fernandez, One North, Central Luzon. Arestado ang isang babaeng Chinese national dahil sa umano'y pagbebenta ng mga hindi rehistradong produkto. Nagsanib puwersa ang PNP, CIDG at FDA sa operasyon sa Kawayan City, Isabela. Kumpiskado ang 937 na piraso ng mga hindi rehistradong produkto tulad ng insecticide at mosquito coils. Nagkakalaga ang mga ito na mahigit sa 100,000 pesos. Sa ilalim ng RA number 9711, ang pag-manufacture, importation, pagbebenta, distribution, transfer of health and customer products ay nangangailangan ng CPR o Certificate of Product Registration. Nasa kustodiya na ng otoridad ang mga nakumpiskang produkto para sa tamang disposisyon. Maharap sa kasong may kaugnayan sa paglabag sa Food and Drugs Administration Act of 2009 ang sospek na wala pang pahayag. Mahigpit naman ang paalala ng mga otoridad na maging mapanuri sa mga binibili upang hindi ito magdulot ng panganib. Dubai crude oil price mas mababa na pero hindi pa agad mararamdaman sa mga gasolinahan ayon sa Department of Energy. Tutukan sa report. Ayon sa Department of Energy, mas mababa na sa $85 per barrel ang average ng Dubai crude oil sa nakaraang linggo pero di agad mararamdaman sa mga gasolinahan. Nakabase kasi ang retail prices ng langis sa MOPS o Min of Platts Singapore o yung daily average ng aktwal na bentahan sa merkado. Meron kasing tawag na lag time bago dumating yung crude oil, bago maidala sa refinery, bago maging ma-process at bago maibenta bilang produkto. 1-2 months yung lag time na yan. Muling napag-usapan ng 1998 Oil Deregulation Law na ayon sa Energy Department ay iminungkahi na nila sa Senado at Kamara na baguhin. Kabilang sa ipinalalagay nila ay ang pagpapalawak sa kapangyarihan ng gobyerno na makialam sa presyo ng langis sa panahon ng krisis kahit wala pang Energy Emergency Declaration. We have a proposal that expands it and makes it more systematic in the sense na there are some cases that you do not need energy emergency declaration
by the President, but if some circumstances are present, make it more practical, no? Practical and responsive. Pero paglilinaw ni Garin, market competition pa rin ang iiral na polisiya sa presyo ng langis sa kanilang proposal. Kabilang din sa proposal ang pagtatatag ng National Fuel Reserve na hindi bababa sa pang-60 araw na supply, pati ang pagtataas ng required na inventory ng oil companies sa 30 araw imbes na 15 lang. The theory is that babagsak yung presyo kung may competition ang mga oil companies. CJ Torida, One North, Central Luzon. Muling ibinida ang pangangalaga sa Philippine crocodile matapos magsagawa ng site validation at monitoring ang DENR katuwang ang Biodiversity Management Bureau sa mga iminumungkahing lugar para sa deklarasyon bilang critical habitat sa San Mariano, Isabela. Sa isinagawang monitoring, natuklasan ang 2 pugad na may mga itlog, 2 juvenile at 2 adult na Philippine crocodiles. Patunay ang lugar ay nagsisilbing mahalagang tirahan, pangitlugan at pook paramihan ng isa sa mga pinakananganganib na reptilya sa bansa. Ayon sa DENR, ang resulta ng validation at monitoring ay magsisilbing mahalagang batayan sa pagsusulong ng deklarasyon sa lugar bilang critical habitat, alinsunod sa mandato ng tanggapan na pangalagaan at protektahan ang mga natatanging species at ang kanilang likas na tirahan. Mas mataas ang rice importation ng bansa sa unang 6 na buwan ng 2026. Ayon yan sa Department of Agriculture. Nasa 2.7 million metric tons ito. Mas marami kumpara noong nakaraang taon. Paliwanag ng DA, nakatulong ang dagdag na imported na bigas sa gitna ng hamon sa local price production, gaya ng mataas sa presyo ng petrolyo na nakakaapekto sa production at transportation costs. Tumaas din daw ang presyo ng fertilizer at may banta rin anila ng El Nino. Pagtitiyak ng kagawaran, hindi nalugi ang mga magsasaka sa bansa dahil sa idinagdag na imported na bigas. Samantala, pinag-aaralan ng Department of Agriculture ang pansamantalang pagpapatigil ng pag-angkat ng bigas sa mga susunod na buwan. Ito para makatulong daw sa mga lokal na magsasaka na mag-aani na sa Setyembre. Patuloy ang pagdating ng mga turista sa City of Pines sa gitna ng banta ng Bagyong Inday sa bansa. Bagamat hindi inulan sa syudad kahapon at naranasan ang panakanakang pag-ambon kanina, muli pa ring nagpaalala ang Pag-asa sa mga residente at turista na maging alerto sa epekto ng bagyo. Ngayong araw, pumalo sa 17 to 24 degrees Celsius ang temperatura sa Baguio City. Inaasahan ng rain showers o localized thunderstorms sa lugar anumang oras, bunsod ng habagat. Samantala, mapapanood niyo po ang episode dito at iba pang pinakahuling lokal na balita sa official website ng GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede rin kayong bumisita sa aming official YouTube channel, GMA Regional TV, at i-click ang subscribe button para sa pinaka-maiinit na balita mula sa mga rehiyon. At yan ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Hilaga at Gitnang Luzon. Maraming salamat mga kapuso, pati na ang mga kapuso natin abroad. Ako po si Chris Zuniga. Kami ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Noon at ngayon, serbisyong totoo.